So mga kapatid, dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Mark chapter 2. Mark chapter 2, verse 17. At ganito po ang sinasabi, Mark chapter 2, verse 17. As he passed, starting verse 14 na lang po, as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting in the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And it happened that he was reclining at the table in his house, and many tax collectors and sinners were dining with Jesus and his disciples, for there were many of them, and they were following him. When the scribes of the Pharisees saw that he was eating with the sinners and tax collectors, they said to his disciples, "Why is he eating and drinking with tax collectors and sinners?" And hearing this, Jesus said to them, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners." This is the word of the Lord. Praise be to God. And so, mga kapatid, nandito na po tayo sa pinakahuling bahagi ng ating series for the year na Reasons Jesus Came into the World. And may pinipinpoint na attitude dito ang Panginoong Hesukristo. Pero it would seem na the people around them have missed a point. So, yun yung kailangan nating matutunan dito, kung ano yung attitude na nais ng Panginoon na ituro sa mga nakikinig sa Kanya sa umagang ito. May kinalaman po itong attitude na ito sa pagtingin sa ating mga sarili versus sa pagtingin sa Panginoon. At mahalagang pag-aralan po ito dahil ang issue dito ay ang pagkilala sa Panginoong Hesukristo. At magkakaroon lamang po tayo ng tamang pagtingin sa Kanya kung tama ang pagkilala din natin sa Kanya. Brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin as we face the end of 2023. Nawa magbunsod po ito sa atin ng desire na kilalanin ang Panginoong Hesukristo sa Kanyang salita at ng pagsisiyasat sa ating mga sarili upang matuto tayong tumugon sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. And so, we need to ask, once again, para sa ating series, we need to ask the scriptures, what is the reason Jesus came into the world? Ano po ba ang dahilan sa pagparito ng Panginoong Hesukristo sa mundo? At ganito po ang circumstances surrounding our passage. Nasa Capernaum si Jesus. And ang Capernaum po ay nasa northern shore ng Galilee. And itong town na ito, Jesus made it his home. Dito niya rin pinili ang mga apostol na sina Peter, sina Andrew, James, and John, mga anak ni Zebedee. Dito niya rin po tinawag si Levi, or sa ibang Gospels binanggit, siya rin po ay si Matthew, the writer of the book of Matthew. Levi or Matthew na anak ni Alphaeus. At kakatawag lang ng Panginoong Hesukristo kay Levi na sumunod sa kanya. At naimbitahan siya at ang kanyang mga alagad sa isang salo-salo sa bahay ni Levi. Maraming taong dumalo. Ayon kay Mark, marami raw na makasalanan. Yun yung term na ginamit po niya. Maraming makasalanan na dumalo. Pero sa ating passage, pagkatapos niya banggitin yung pangalan na makasalanan, binanggit niya rin of special mention ang mga publicans or tax collectors. Nakakapagtaka, bakit parang magkasama ang tax collector at makasalanan? Bakit tinuturing silang makasalanan? Ganito po yun.
Noong unang panahon, ang aktwal na pangongolekta ng buwis sa bawat region or territory ay kinokontrata nila. Kinokontrata po ito ng pamahalaan ng Roma sa mga pribadong maniningil. Pwede nating tawagin ng mga kontratista. Sila yung naniningil ng buwis sa bawat territory or lokal. Karaniwan na ina-advance nila ang bayad sa pamahalaan. Tapos ang nangyayari ay sinisingil na lang po nila ang kanilang lokal doon sa binayad na buwis. Para kumita po ang tax collector, nagpapatong sila ng singil, sa singil nila. And ang nangyayari, kadalasan humahantong po ito sa napakataas na bayarin at iba't ibang uri ng pangungurakot. Nagiging pabigat ngayon ang mga publicans or tax collectors sa kanilang mga kababayan. At dahil dito, ang tingin ng mga matatanda sa Israel, especially yung mga Fariseo, ang tingin nila ay makasalanan ang mga tax collector at taksil sila sa kanilang bayan dahil sa pagsuporta sa pamahalaan ng Roma. At dahil dito, nakikick out po sila sa kanilang mga sinagog. Ang sinagog po ay yung mga gathering places of reading scripture and in tackling yung mga issues ng bayan. So pwede nating sabihin na ang sinagog ay parang barangay hall noong panahon nila. Pero merong rin doon, may religious aspect rin yon sapagkat doon din nagbabasa at doon din sila nag-aaral ng scripture sa synagogue. So, nakikick out ang mga tax collectors sa synagogue dahil sa kanilang hanap buhay. Hindi raw ito kinalulugdan ng Diyos at kinahihiya rin sila ng kanilang mga pamilya. So, bukod sa mga tax collectors na nagsidalo sa salo-salo ni Levi, sinabi rin po ni Mark na nandoon din po ang mga eskriba ng mga Fariseo. Ang mga eskriba po, sila po yung mga writers ng scripture, sila yung kumokopya ng scripture at gumagawa ng mga iba't ibang mga scrolls and copies ng salita. At tinanong nila ngayon ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo. So nandun sila sa hapagkainan, katabi nila ang mga alagad ng Panginoon at bumulong sila. Sabi nila, why is he eating and drinking with tax collectors and sinners? Nang marinig ng Panginoong Hesukristo ang sinabi ng mga eskriba, ano po kaya ang naging tugon niya? Verse 17, this leads us now dito sa ating passage. Mark writes, and hearing this, Jesus said to them, it is not those who are healthy who need a physician or who need a doctor, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners. Kailangan po nating maintindihan na ang hapagkainan noong unang panahon ay hindi lamang, or yung dining room or yung dining table nila ay hindi lamang dako sa isang bahay kung saan ka kumakain or kung saan ka kakain. Tulad sa atin dito sa Pilipinas, kapag naimbitahan kang kumain sa ibang bahay, it is a privilege dahil tinuturing kang kaibigan ng may-ari ng bahay. Hindi ka others, hindi ka iba sa kanila. Hindi ka basta kakilala lang. Pag naimbitahan ka, ibig sabihin nasa circle of friends ka, inner circle ka. Malapit ka sa kanila. And there is trust, there is confidence, there's a close relationship between the host and the guests. At ganun din dito. The dining table is a place of establishing and strengthening relationships. So what is happening dito sa ating passage? Madali pong maintindihan na nagtawag ng salo-salo si Levi at inimbitahan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan para magdiwang. Masaya siya. When we look at the other Gospels, ganito po ang malalaman po natin tungkol sa pag-imbita ni Levi. Buksan po natin sa Luke 5 verses 27 to 29. At ganito po sinasabi sa Luke chapter 5. After this, he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth. And he said to him, "Follow me." Ang tinutukoy dito na naglalakad at nakakita po kay Levi
ay ang Panginoong Hesukristo. At sinabi nung pagkatawag niya kay Levi at sinabi kay Levi na follow me, sabi sa verse 28 ng Luke chapter 5, and leaving everything, he rose and followed him. And Levi made him a great feast in his house. Again, babasahin ko, and Levi made him a great feast in his house. And there was a large company of tax collectors and others reclining at table with them. In other words, si Levi po ang host ng salo-salo. Naghanda siya para kay Jesus Christ. Ang Panginoong Hesukristo po ang guest of honor. Jesus was the guest of honor na in-invite dito sa salo-salo. At natutuwa si Levi dahil inanyayahan siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon na maging tagasunod. At doon daw sa table, ayon kay Luke, habang naka-recline po sila, kapansin-pansin ang mga kaibigan daw na dumalo. Mga tax collectors, at dito sa Mark, mga sinners, at saka mga scribes, Jesus and His disciples. Ito yung mga guests niya. These are the people na may connection si Levi. These are the people who have a relationship with Levi. And so, naghanda si Levi dahil nasiyahan siya. Masaya siya sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. And in all three Gospels, Matthew, Mark, and Luke, ang description sa pagsunod ni Matthew or ni Levi ay agad-agad po siyang tumayo at hindi nag-atubili na sumunod. He did not delay. Pagkatawag sa kanya, iniwan niya agad ang mga gamit niya, iniwan niya yung kanyang tolda, iniwan niya yung kanyang lamesa, yung ginagawa niya, at sumunod sa Panginoong Hesukristo. At masaya niyang ginawa ito. Ngunit dito sa salo-salo na ginawa ni Levi, kapansin-pansin na may mga pumunta doon, hindi para magdiwang at magsaya. Ito yung mga eskriba. At alam naman ng mga eskriba na dadalo yung mga kaibigan ni Levi. Alam nila na makasalanan itong mga ito. At kapansin-pansin na doon sa salo-salo, doon pa sila nagbubulong-bulungan. Hindi sila natuwa sa nakita nila. Ngayon, kung umupo dito, kung halimbawa, nandun tayo, imagine natin, nandun tayo sa hapagkainan, ano? Kung dito umupo ang mga kaibigan ni Levi, sila naman umupo doon sa pinakamalayong dako o pinakamalayong sulok ng hapagkainan. Ganon ang nangyari dito. Doon sila sa pinakamalayong corner. Iniiwasan nila yung mga kaibigan ni Levi. Iniiwasan nila yung ibang mga guests. Tumabi sila doon sa mga apostol. Umiiwas sila na maka-fellowship ang mga makasalanan na kaibigan ni Levi. At habang binubulungan nila ang mga apostol ng Panginoon, across the table, makikita natin na katabi ng Panginoong Hesukristo ang mga iniiwasan ng mga eskriba, ang mga tax collectors. Sa Bible, ang ginamit na salita sa ginagawa ng Panginoong Hesukristo, sabi ng mga eskriba, why is He eating and drinking? Kapag ginamit ang salitang eating and drinking sa Bible, na magkasama po, it connotes a celebration. It connotes happiness. Ibig sabihin, masaya ang ginagawa ng Panginoon yun with reference doon sa celebration na ginawa ni Levi. Jesus was happily talking to the other guests. He was celebrating the occasion with them. Now, sa isipan ng mga eskriba, hindi nila maisip na ang isang alagad ng Diyos tulad ni Hesukristo ay nakikipaghalo-bilo sa mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Bakit siya pumapayag na madungisan siya? 'Di ba? Bakit niya ginagawa 'yun? Bakit siya nakikipag-fellowship sa kanila?
Why is he eating and drinking with them? Tinanong nila itong controversial na question na ito sa mga alagad ni Jesus. At narinig ito ng Panginoong Jesucristo. At binigyan niya sila ng sagot. It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners. In other translations or versions ng Bible, may dagdag po ito. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Pero let's take yung original na writing ni Mark na I did not come to call the righteous, but sinners. Ganito po ang punto ng Panginoong Jesucristo. Pupunta ka ba sa isang doktor kung sa tingin mo walang problema sa kalusugan mo? Hindi, di ba? Hindi ka pupunta. Ganon din po sa doktor. Hindi kanya gagamutin o hindi kanya riresetahan ng gamot kung nakipag-appointment ka sa kanya para lang sabihin mo sa kanya na maayos ang kalusugan mo at wala ka namang nararamdaman. It's a waste of time, di ba? Bukod sa walang gamot para sa ganitong klaseng tao, baka mapagalitan pa po kayo ng doktor nyo at masingil ng mataas. So yun yung attitude na makikita natin dito. Sinasabi ng Panginoon Jesucristo na may layunin siya sa pagbaba, may layunin siya sa pagparito. Sabi nga po sa Isaiah 53:4-5, and this is not new. It has been a prophecy na sinabi na ng mga propeta ng unang panahon kung bakit paparito ang anak ng Diyos. Sabi ni Isaiah, surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried. Yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging, we are healed. May problema po ang tao. May problema po tayo. Lugmok po tayo sa kasalanan. Morally, depraved po tayo. At wala tayong magagawa para maibalik ang mga bagay-bagay sa tama. Dahil sa ating kasalanan, ang buong mundo rin ay apektado. Ang bawat araw na binigay ng Diyos, imbis na maging pagpapala para sa atin, ay nagiging paalala po ito ng papalapit na kamatayan. Ganun pa man, pinadala ng Ama ang kanyang anak para pagalingin ang tunay na may sakit. God knows our need, and that's why He sent His Son. Ngayon, ang tanong dito sa ating passage ay, sino po ba ang tunay na may sakit? Sa Mark 2:15, ganito po ang sinabi, and it happened that he was reclining at the table in his house, and many tax collectors and sinners were dining with Jesus and his disciples. Why were they dining with Jesus? Sagot ni Mark, for there were many of them, and they were following Him. They were following Him, yung mga guests. Hindi lamang si Levi ang sumunod sa Panginoon. In this party, in this celebration, maraming sumunod sa Panginoong Jesucristo. Pagkatapos na tawagin ni Jesus si Levi para sumunod sa kanya, ganun ang nangyari dito sa salo-salo. So what is Mark telling us? Sino po ang tunay na may sakit? Sino ang tunay na nangangailangan? Sila po ang kumikilala na may pangangailangan sila. Kinikilala nila na sila ang makasalanan at kailangan nila ang
habag ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Sila ang lumalapit sa anak. Sila po yung mga may sakit. Yung mga lumalapit kay Hesukristo. Mga kapatid at kaibigan, tinatawag ni Jesus ang lahat ng makasalanan na lumapit sa Kanya at tanggapin ang habag ng Diyos. Huwag tayong mag-atubili. Laan ng Diyos ang mga pagpapala ng pagpapatawad, pagpapawalang sala, pagbabago at pag-asa. Lahat ng ito, all of these are being offered by God the Son to those who are sick. The blessings that heal our soul. So, pag humarap po tayo sa anak, huwag po tayo mag-o-offer ng excuses. Aminin po natin ang ating problema. Lumapit po tayo sa Kanya, sabihin po natin ang ating mga kasalanan, sabihin po natin kung ano ang ating pangangailangan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tulad nito, tulad ni Levi, tulad ng mga guests, sumunod po tayo sa Kanya. Pangalawa, ang paglapit po sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi isang pribadong gawain. It is true na may individual na aspeto po ang pagsisisi sa kasalanan. Kailangan tayo po yung lumalapit sa ating Panginoon, hindi ibang tao. Ngunit dapat natin ding maintindihan nang tawagin ng Panginoon si Levi at ang ibang mga alagad, hindi po sila nanatiling mag-isa lang sa buhay Kristiyano. Tinawag sila ni Kristo sa isang kawan. Susunod sila sa Kanya bilang isang katawan. In our passage, it was not just Levi who was following Christ. There were many of them. Bukod sa, syempre sa kanyang mga alagad, bukod kay Levi, pati yung mga guests, they were eating and dining with Christ. Why? Ang sabi ni Mark, because they were following Him. At ganun din po sa buhay Kristiyano. I encourage you, tayo na mga nakakakilala sa Panginoon, I encourage you, brothers and sisters, join your fellow brothers and sisters in the body of Christ. And together, we will help one another and continue to walk a life of repentance and restoration sa ating Panginoon. Now, to those who think na maayos ang kanilang kalusugan, to those who think that they are healthy and well, to those who think na tuwid sila sa harapan ng Diyos at self-satisfied sila, self-reliant, Jesus does not offer any help or remedy. Wala siyang gamot para sa ganong klaseng sakit. Hindi rin maaari na lalapit ka sa Kanya na nagukunwari ka na may sakit. Pero sa totoo lang, ang tingin mo sa sarili mo ay maayos ka lang. Kita ng Diyos ang ating isipan. Kita niya ang ating mga puso. Kita niya ang mga kung saan tayo nakakumit. At lahat ng ating mga balak. Alam ng Diyos po yun. And the only way na makakapasok po tayo sa Kanyang kaharian ay kung haharap tayo sa Diyos bilang isang tunay na makasalanan. At taimtim na aaminin natin na kailangan natin ang Kanyang awa at habag sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Dahil lumalapit ka sa Kanya para sa kagalingan ng iyong kaluluwa, makakaasa ka, natatanggapin ka niya. Sa binasa po natin kanina sa awit 25, sinasabi doon ng mga awit na pinangako ng Panginoon na hindi mapapahiya ang mga lalapit sa Kanya, ang mga hihiling sa Kanya.
They will not be ashamed of Him. And so that is the call and challenge for all of us. Na lumapit po tayo sa Panginoon. At sumunod. Walang ibang pagtawag ang Panginoon. Walang ibang remedy na binibigay ang Panginoon para sa mga makasalanan na tulad natin, kundi lumapit sa Kanya at sabihin sa Kanya ang ating mga kasalanan at humihingi tayo ng kapatawaran at kagalingan para sa ating mga kaluluwa. What is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to call sinners to repentance. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon.